Welcome back sa ating mga balitang basketball. Naging malinaw itong si Payton Pritchard patungkol sa OKC Thunder sa kanilang pagkampiyon. Ayon pa mismo kay Payton Pritchard ng Boston Celtics, nakalusot raw itong OKC Thunder sa mga fouls sa playoff. Kung mapapansin raw itong OKC Thunder ay nakalusot sa kanilang pamimisikal at sa mga fouls sa NBA. Ang masakla pa dyan ay nahihirapan pa mga kalaban na madepensahan itong si Shai Gilgeous-Alexander sapagkat nakakalusot po siya sa kanyang mga pangbibingwit ng foul. Kahit na mayroon ng anti-baiting foul sa NBA mga idola, pero nakakalusot pa rin po itong si Shai. Nakahanap po siya ng butas. Ayon pa mismo kay Payton Pritchard, alams naman talaga na kapag sa playoff na ay inaalaw na ng NBA ang physicality. Kung sa regular season ay soft, sa playoff ibang usapan na. Samantala, outstanding performance naman po ang ibinigay ng starter ng Golden State Warriors na sina Stephen Curry, Jimmy Butler, Al Horford at itong sa Draymond Green. Si Stephen Curry mga idol, mayroon siyang 14 points sa loob mismo ng 15 minutes. Si Butler, 9 points, 15 minutes. Si Al Horford, kompleto po siya. Kompleto recados, 3 points, 4 rebounds, 3 assists, 3 blocks sa loob ng 14 minutes. Samantalang si Draymond Green, 2 points, 3 rebounds, 5 assists in 14 minutes. Maganda po ang kanilang chemistry sa isa't isa. Itong si Al Horford parang matagal na sa Golden State Warriors. Nababasa niya ang mga galawan nitong si Stephen Curry. On point ang kanyang koneksyon at yan po mismo ang nagustuhan ni Stephen Curry sa kanya. Sa post-game interview, sinabi mismo ni Stephen Curry na na-appreciate niya at napapawaw siya sa basketball IQ nitong si Al Horford. Sa pangkabuuan, batay lamang po sa kanilang performance, sa kanilang chemistry at sa kanilang koneksyon, nasa magandang kalagayan po itong Golden State Warriors sa season na ito. Walang nasabi kundi magiging best player siya itong sa Scottie Pippen kung sakaling siya ay maglalaro ngayon sa NBA. Ayon pa sa kanya, there's no reason to think otherwise. If I work as hard as I did back then, I believe I'd easily be among the best player in the league. Makatarungan itong sinasabi ni Scottie Pippen mga idol. Kung sa mga panahon niya ay bardagulan, no blood, no foul, ngayon sa NBA naman ay soft na nga. Kung i-apply po nitong si Scottie Pippen kung ano ang kanyang ginagawa noon sa NBA ngayon, ay paniguradong magdudumina po siya at mahihirapan ang mga kalaban niya na siya'y bantayan. Pero gayon pa man, mahihirapan din po siyang mag-adjust sa NBA ngayon. Kung noon ay ginagawa niya yung mga pisikalan, ngayon hindi na. Posibleng maging best player po siya pero mahihirapan siyang mag-adjust sa rules ngayon ng NBA. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang po palagi and as always, thank you for watching.